Ngayon naman ay alamin natin ang magiging panahon sa mga susunod na oras mula kay April Enerio live sa Pag-asa DOST. April, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo, JC. Wala po si April ngayon at si Harry Bayona ang makakasama niyo at magbibigay ng ulat panahon. Good news dahil walang anumang bagyo o sama ng panahon na umiiral sa Philippine Area of Responsibility. Dalawang weather systems po ang nasa bansa po natin. Una, ang Northeast Monsoon Hanging Amihan, dyan po yan sa Hilagang Luzon. At pangalawa, ang trough ng Low Pressure Area o LPA, dyan po yan sa Mindanao. Refresher course lang po tayo, no? Dyan po sa dalawang weather systems na umiiral sa atin. Ang Northeast Monsoon ay ang cold and dry air mula po sa Siberia at yan nga po yung nagdadala ng maninipis na kaulapan. Ang trough naman po ng LPA ang extension ng clouds ng isang LPA na nasa labas ng ating bansa. Itong ang LPA na ito ay part ng ITCZ, dyan po yan sa equator. Nakikita nga po natin, no? Ito pong satellite imagery po natin mula po yan sa Japan Meteorological Agency. Nakikita nga po natin, dito po sa equator, marami pong kaulapan at nandyan nga po nanggagaling yung trough ng low pressure area natin. Bagaman na po yan sa ating bansa, no? Wala namang dapat alalahanin dahil ayon kay Pag-asa weather forecaster Joy Figurason, hindi naman inaasang magiging bagyong nasabing LPA at hindi natin inaasang papasok ito ng ating bansa. And given na said weather systems, narito nga pong maaasang lagay ng panahon mamayang hapon. Dito po yan sa Aurora at Quezon, asahan po natin ng moderate to occasionally heavy rain showers and thunderstorms na posibleng magdulot ng flash floods and landslides. Habang dito po sa Cagayan Valley at ganun din po yan sa Bicol Region at ganun din sa Davao Region, asahan po natin ang light to moderate rain showers and thunderstorms. Dito po sa Cordillera, ganun din sa Ilocos at asahan po natin ang light rain. Habang dito naman po sa atin sa Metro Manila at sa titirang bahagi ng ating bansa, asahan po natin ang isolated rain showers and thunderstorms na posibleng maranasan natin ngayong hapon o gabi. At yan nga po nga asang lagay ng panahon sa mga susunod na oras. At para nga naman po matulungan po natin yung mga kababayan nating nasa lanta ni Bagyong Yolanda na mabilis na makabangon, tayo nga po yung magsasagawa ng offline trabaho sa darating na December 15. Ito nga pong offline trabaho natin ay gagawin dyan po yan sa Quirino Grandstand Rizal Park, Manila. Again, ito po yung ulit bukas lang, no, para sa mga Yolanda survivors. Para sa mga job openings at iba pang katanungan, pwedeng bisitahin ng website na offlinetrabaho.teleserve.ph. At kaugnay po niyan mga kababayan, no, taang Air 21 po ay nagsasagawang muli ng relief drive at tayo nga po ay tumatanggap ng mga donasyon na makatutulong sa ating mga kababayan naghahanap ng trabaho. Ano nga ba yung ating mga tinatanggap? Mga luma pero magagamit pang office clothes. Ganon din po yung mga office shoes at ganon din kasama po niyan ang mga office accessories. Para po sa inyong mga donasyon, pwede po i-donate ang mga yan sa Air 21 outlets na malapit sa inyo. Simula po yan December 9 hanggang December 13, 2013. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Para mag-update tayo palagi sa lagi ng ating weather, please Facebook page, panahon.tv, or you can also follow us on Twitter at Panahon TV. And of course, welcome lahat sa ating website. It's www.panahon.tv. Ang tabayanan po susunod kong ulat panahon mamayang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa Telebisyon ng Bayan. At your service po yung weatherman, Harry Bayona, back to studio. Maraming salamat sa iyo, Weatherman Harry Bayona. Samantala, time check muna tayo. Philippine Standard Time. Ganap na pong 25 minuto makalipas po ang ika-1 ng hapon. Abangan susunod sa mga balita. Emergency employment ng DOLE para sa mga sinalanta ng Bagyong Yolanda sisimulan sa susunod na buwan ng Enero. At pagdinig naman ng LTFRB sa petisyon ukol sa dagdag pasaay sa jeep gagawin sa susunod na linggo. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik po yan ng News at 1. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng GSIS, maaasahan ng lingkod bayan. Ikaw ba ay empleyado ng gobyerno? Miyembro ng GSIS?